Magandang araw po sa lahat ng mga manonood na bumalik sa ating channel. Ngayon ay lubos na natutuwa si Lani na makasama kayo sa isang paksa na napakahalaga, ang cancer sa malaking bituka. Kamakailan, ang balita tungkol sa maruming pagkain at maling paggamit ng pagkain ay laganap sa iba't ibang media na nagdudulot ng pag-aalala sa ating lahat. Ito ay lalong nagudyok kay Lani na pag-aralan ng mas malalim ang mga sakit na may kaugnayan sa digestive system, lalo na ang cancer sa malaking bituka. May isang malungkot na katotohanan na maraming tao kapag nakaranas ng mga sintomas, tulad ng pagdumi na may dugo, ay agad na isipin na ito ay almoranas lamang at hindi isipin ang posibilidad ng cancer sa malaking bituka. Ang maling pagdiagnose na ito ay nagreresulta sa malubhang kahihinatnan tulad ng maling paggamot na nag-aaksaya ng mahalagang oras at nagpapalala pa sa kalagayan ng sakit. Magandang araw po, Lani, at sa lahat ng mga nakikinig. Tulad ng inyong ibinahagi, sa aktwal na klinika ay maraming kaso ng mga pasyente na may cancer sa malaking bituka na na-diagnose ng mali bilang almoranas. Ito ay dahil sa mga unang sintomas ng dalawang sakit na ito ay may magkatulad na aspeto, lalo na ang pagdurugo kapag dumudumi. Kapag iniisip ng pasyente na ito ay almoranas lamang at nagpapagamot sa bahay o sa mga hindi espesyalisadong pasilidad, maaari nilang makaligtaan ang gintong panahon para maagapan ang cancer sa malaking bituka. Ang kahihinatnan ay kapag natuklasan na ang sakit ay nasa huling yugto na. Ang paggamot ay nagiging mas mahirap at ang prognosis para sa pasyente ay mas maingat. Kaya po, Lani, kapag may nakaranas ng pagdumi na may dugo, kahit kaunti o marami, kahit dugong pula o maitim, ang unang bagay na hindi dapat gawin ay maging kampante na ito ay almoranas lamang. Sa halip, kailangan nating pumunta sa mga doktor na espesyalista sa digestive system upang ma-examine, mapayuhan at ma-order ang mga kinakailangang pagsusuri. Kabilang dito, ang colonoscopy ay ang pinakamahalagang paraan ng imaging diagnosis upang tiyak na matukoy ang sanhi ng pagdurugo at maiba ang almoranas sa iba pang mapanganib na sakit tulad ng cancer sa malaking bituka. Doc Felipe, maraming tao dahil sa takot sa colonoscopy ay napapalampas ang pag-check para sa cancer sa malaking bituka. Isa pang dahilan ay dahil ang mga unang sintomas ay madaling malito sa iba pang karaniwang sakit. Halimbawa, ang dugo sa dumi ay nalilito sa almoranas. Ang pagtatae o pagtutuli naman ay katulad ng irritable bowel syndrome. Ito ang nagiging sanhi kung bakit maraming tao ay bumili na lamang ng gamot at uminom ng hindi kumonsulta. Kapag natuklasan na, ang sakit ay nasa huling yugto na. Kaya maaari bang ipaliwanag pa ni Doc kung bakit madaling malito ang mga unang sintomas ng cancer sa malaking bituka? Oo nga, Lani. Ang pagkalito na ito ay isang malaking hadlang sa maagang pagtuklas ng cancer sa malaking bituka. Kapag may dugo sa dumi, karamihan ay agad na iniisip na almoranas dahil ito ay karaniwan, at ang sintomas ng pagdurugo kapag dumudumi ay magkatulad. Ngunit kailangang maunawaan na ang dugo mula sa almoranas ay karaniwang matingkad na pula at nakadikit sa labas ng dumi o sa tissue, samantalang ang dugo mula sa cancer sa malaking bituka ay maaaring nakahalo sa dumi, kaya mas maitim ang kulay o maaaring itim dahil na-oxidize na ito habang pababa. Tungkol naman sa digestive disorder tulad ng pagtutuli o pagtatae na palitan, ito ay katangian ng irritable bowel syndrome o tinatawag ding spastic colon at iba pang chronic colitis. Ang mga sintomas na ito ay maaaring tumagal ng matagal, ngunit kadalasang walang malubhang babala tulad ng hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang, matagal na pagkahapo o makikita na bukol na dulot ng cancer sa malaking bituka sa huling yugto. Dahil sa pagkakatulad na ito, maraming pasyente ang kampante na iniisip na ordinaryong sakit sa tiyan lamang ito. Hindi kumukonsulta at nagpapagamot sa sarili gamit ang mga herbal o over-the-counter na gamot. Ang paggamit ng digestive enzymes, herbal medicine o dahon ng bayabas ay nag-aayos lamang ng sintomas sa ibabaw, hindi makakagamot sa tumor, kung mayroon at higit sa lahat ay nagiging sanhi ng pagkawala ng pagkakataon. Kung ito ang unang beses ninyong napapakinggan ng channel, imbitahan ko kayong mag-subscribe at i-on ang bell notification para sa bawat linggo ay makakapagkita tayo at magbahagi ng mga simpleng, ngunit kapakipakinabang na kaalaman para sa kalusugan ng matatanda. At mangyaring mag-iwan ng komento sa ibaba para malaman ko kung ilang taon na kayo at saang probinsya o lungsod kayo nakatira upang makatulong sa mas tumpak na pag-unawa sa proseso na kailangan ng pasyente. Doc Felipe, kapag pumunta ang pasyente sa espesyalista sa digestive system, paano po ang pag-e-examine at pagpayo? Kapag pumunta sa espesyalista sa digestive system,
Una naming tatanungin ng mabuti ang medical history mga sintomas na nararanasan ng pasyente, kabilang ang dalas antas tagal at mga bagay na nagpapalala o nagpapagaan ng sintomas. Dapat idetalye ng pasyente, huwag itago o mahiya sa anumang bagay. Pagkatapos ay gagawa kami ng clinical examination. Maaring kabilang ang rectal exam upang suriin kung may bukol o abnormal na dugo sa dulo ng tumbong. Gayunpaman, ang clinical exam ay pansamantala lamang. Upang maging tiyak ang diagnosis, lalo na para matuklasan ang cancer sa malaking bituka sa maagang yugto, ang gold standard ay ang colonoscopy. Ito ay nagbibigay daan sa doktor na direktang makita ang buong lining ng malaking bituka at dulo ng maliit na bituka. Matuklasan ng maaga ang mga sugat kahit maliit tulad ng polyp, ulcer o bukol. Sa panahon ng colonoscopy, kung may makitang abnormalidad, maaari kaming kumuha ng biopsy agad upang ipadala sa pathological exam. Ito ang nagpapasya sa diagnosis ng cancer at uri ng selula. Ang proseso ng colonoscopy ay maaaring may kaunting discomfort sa simula dahil sa paglilinis ng bituka at posibleng mild sedation, ngunit ito ay napakahalaga at epektibo upang mailigtas ang maraming buhay sa pamamagitan ng maagang pagtuklas. Doc Felipe, marahil marami pa ang hindi lubos na nakakaunawa kung ano ang malaking bituka at ang papel nito sa katawan. Maaari ba nating simulan sa pinakasimpleng paliwanag tungkol sa malaking bituka, lokasyon at function nito? Maaaring makatulong ito upang mas madaling ma-imagine kung bakit maaaring mabuo ang cancer doon. Tiyak na, Lani, ang malaking bituka o colon ay isang mahalagang bahagi ng digestive system. Pagkatapos ng pagkain mula sa bibig pababa sa esophagus papunta sa tiyan upang durugin at ihalo sa digestive juices, ito ay mapupunta sa maliit na bituka. Sa maliit na bituka, karamihan sa nutrients at tubig ay masisipsip sa katawan. Ang natitira na karamihan ay dumi at tubig na hindi nasipsip ay patuloy na bababa sa malaking bituka. Ang pangunahing tungkulin ng malaking bituka ay sumipsip ng natitirang tubig at electrolytes at bumuo ng hugis ng dumi. Iimbak ito bago ilabas sa katawan. Ang haba ng malaking bituka ay humigit kumulang 1.5 metro at binubuo ng iba't ibang bahagi tulad ng cecum, ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, at sa wakas ang tumbong. Dahil ito ay nasa dulo ng digestive system at may mahalagang papel sa pagproseso ng dumi, anumang abnormal na pagbabago sa istruktura o function dito ay maaaring magdulot ng mga problema sa kalusugan, kabilang ang pagbuo ng mga bukol. Ang pag-unawa sa papel na ito ay nakakatulong sa atin na mapahalagahan ang kahalagahan ng pagprotekta sa kalusugan ng malaking bituka. Doc Felipe, pagkatapos malaman ang istruktura at function ng malaking bituka, gusto kong marinig pa ni Doc ang paliwanag kung bakit madaling malito ang sintomas ng cancer sa malaking bituka sa almoranas, isang napakakaraniwang problema. Ang sintomas na dulot ng cancer sa malaking bituka at almoranas ay parehong may kinalaman sa pagdumi at pagkakaroon ng dugo. Partikular, ang pagdurugo kapag dumudumi ay karaniwang senyales ng parehong sakit. Gayunpaman, ang paraan ng pagdurugo ay maaaring magkaiba. Sa almoranas, ang dugo ay karaniwang tumutulo na matingkad na pula pagkatapos dumumi o nakadikit sa tissue. Sa cancer sa malaking bituka, ang dugo ay maaaring nakahalo sa dumi, nagiging mas maitim o may kasamang plema. Bukod dito, ang pagbabago sa gawin ng pagdumi ay madaling malito. Ang cancer sa malaking bituka ay maaaring magdulot ng palitan ng pagtutuli at pagtatae, pakiramdam na hindi lubusang makadumi o mas patag ang dumi. Ang mga ito ay madalas na iniuugnay ng pasyente sa almoranas o sa diet. Dagdag pa, kung ang bukol ay nasa mababang bahagi o nagdudulot ng pamamaga, maaari itong magdulot ng sakit, pangangati o discomfort sa puwit, na katulad din ng nararanasan sa almoranas. Dahil sa pagkakatulad sa mga unang sintomas, madalas na ipinagpapaliban ng pasyente ang pagpunta sa doktor, umaasang mawawala ito o iniisip na ordinaryong almoranas lamang. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang bahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may bilang onon sa ibaba kasama ang inyong kalagayan para malaman kung patuloy ninyong sinusundan at kasama ako sa pag-aalaga sa kalusugan araw-araw. Totoo nga. Kaya kapag napansin na ng pasyente ang mga hindi normal na senyales at naghihinala, ano ang dapat nilang asahan kapag pumunta sa espesyalista sa digestive system? Kapag pumunta kayo sa espesyalista sa digestive system, ang unang hakbang ay makinig ng mabuti ang doktor sa inyong medical history. Kasama rito ang detalyadong tanong tungkol sa mga sintomas. Kailan ito nagsimula, gaano kadalas, ano ang katangian, ano ang nagpapalala o nagpapagaan.
Tatanungin din ang tungkol sa diet, pamumuhay, at kung may history sa pamilya ng cancer, lalo na cancer sa malaking bituka. Pagkatapos ay maaaring gawin ang clinical exam, kabilang ang digital rectal exam, upang suriin kung may bukol, pulip o abnormalidad sa dulo ng tumbong. Gayunpaman para sa tiyak na diagnosis lalo na upang maiba sa almoranas o matuklasan ng maaga ang cancer, ang colonoscopy ay lubhang kailangan. Ito ang gold standard sa diagnosis ng mga sakit sa malaking bituka at tumbong. Doc Felipe, maaari bang ipaliwanag ng mas detalyado ang proseso ng colonoscopy at kung bakit ito ang pinakamahalagang tool sa diagnosis tiyak na, Lani? Ang colonoscopy ay isang pamamaraan na nagbibigay daan sa doktor na direktang makita ang buong lining ng malaking bituka at bahagi ng maliit na bituka gamit ang isang flexible na tubo na may kamera at ilaw sa dulo. Ang tubong ito ay ipapasok mula sa puwit patungo sa malaking bituka. Ang imahe mula sa kamera ay mapupunta sa monitor. Ito ang gold standard dahil sa maraming benepisyo. Una, nakakakita ito ng pinakamaliit na sugat na maaaring makaligtaan ng ibang pagsusuri tulad ng polyp, ulcer o bukol sa maagang yugto. Ang polyp ay precancerous at maaaring tanggalin agad sa panahon ng colonoscopy. Pangalawa, maaaring kumuha ng biopsy mula sa anumang suspicious lesion. Pangatlo, bagamat may kaunting hirap sa paghahanda, paglilinis ng bituka at mild sedation, ito ay napakahalaga at nakakapagligtas ng buhay. Doc Felipe, isa sa mga dahilan kung bakit ang cancer sa malaking bituka ay tahimik at mahirap matuklasan. Totoo na ang cancer sa malaking bituka ay madalas na umuunlad ng tahimik dahil sa istruktura ng bituka. Karamihan ay nagsisimula sa maliliit na pulip sa lining. Sa una, wala itong sintomas at mabagal ang paglaki. Ang bituka ay malapad, 5 to 8 cm. Kaya kahit lumaki ang maliit na bukol, hindi pa ito nagdudulot ng nararamdaman. Karamihan sa mga pasyente ay nakikita lamang ito kapag nasa advanced stage na, stage 2, 3 o 4. Sa Pilipinas, ayon sa datos, 50-60% ng mga kaso ay natutuklasan na sa stage na may metastasis. Ano naman ang mga senyales na dapat nating bantayan para maagang matuklasan? Ang unang karaniwang senyales ay ang matagal na pagbabago sa gawin ng pagdumi. Kung biglang nagkaroon ng palitan ng pagtutuli at pagtatae, o nagbago ang hugis at dalas ng walang dahilan, ito ay maaaring babala. Isa pang mahalaga ay ang dugo sa dumi. Matingkad na pula o maitim na parang kape. May pakiramdam din ng hindi lubusang makadumi. Sakit sa tiyan, pagbaba ng timbang ng walang dahilan. Doc Felipe, paano natin ito maibabawas? Sa almoranas importante ang tanong na ito. Sa almoranas, ang dugo ay matingkad na pula, nakadikit sa labas o tumutulo pagkatapos dumumi, kadalasang may sakit o kati sa puwit. Sa cancer, ang dugo ay nakahalo sa dumi, maaaring maitim, at may kasamang iba pang sintomas tulad ng matagal na sakit sa tiyan, pagbaba ng timbang, at pakiramdam na hindi lubusang makadumi, na hindi karaniwan sa almoranas. Ang colonoscopy ang pinakamahusay na paraan upang tiyak na malaman. Doc Felipe, pagkatapos malaman ang istruktura at function ng malaking bituka, gusto kong marinig pa ni Doc ang paliwanag kung bakit madaling malito ang sintomas ng cancer sa malaking bituka sa almoranas, isang napakakaraniwang problema. Ang sintomas na dulot ng cancer sa malaking bituka at almoranas ay parehong may kinalaman sa pagdumi at pagkakaroon ng dugo. Partikular, ang pagdurugo kapag dumudumi ay karaniwang senyales ng parehong sakit. Gayunpaman, ang paraan ng pagdurugo ay maaaring magkaiba. Sa almoranas, ang dugo ay karaniwang tumutulo na matingkad na pula pagkatapos dumumi o nakadikit sa tissue. Sa cancer sa malaking bituka, ang dugo ay maaaring nakahalo sa dumi, nagiging mas maitim o may kasamang plema. Bukod dito, ang pagbabago sa gawi ng pagdumi ay madaling malito. Ang cancer sa malaking bituka ay maaaring magdulot ng palitan ng pagtutuli at pagtatae, pakiramdam na hindi lubusang makadumi o mas patag ang dumi. Ang mga ito ay madalas na iniuugnay ng pasyente sa almoranas o sa diet. Dagdag pa, kung ang bukol ay nasa mababang bahagi o nagdudulot ng pamamaga, maaari itong magdulot ng sakit, pangangati o discomfort sa puwit, na katulad din ng nararanasan sa almoranas. Dahil sa pagkakatulad sa mga unang sintomas, madalas na ipinagpapaliban ng pasyente ang pagpunta sa doktor. Umaasang mawawala ito o iniisip na ordinaryong almoranas lamang. Kung sa tingin ninyo ay kapakipakinabang ang bahaging ito, mangyaring mag-iwan ng komento na may bilang 1 sa ibaba kasama ang inyong kalagayan para malaman kung patuloy ninyong sinusundan at kasama ako sa pag-aalaga sa kalusugan araw-araw. Totoo nga.
Kaya kapag napansin na ng pasyente ang mga hindi normal na senyales at naghihinala, ano ang dapat nilang asahan kapag pumunta sa espesyalista sa digestive system? Kapag pumunta kayo sa espesyalista sa digestive system, ang unang hakbang ay makinig ng mabuti ang doktor sa inyong medical history. Kasama rito ang detalyadong tanong tungkol sa mga sintomas. Kailan ito nagsimula? Gaano kadalas? Ano ang katangian? Ano ang nagpapalala o nagpapagaan? Tatanungin din ang tungkol sa diet, pamumuhay, at kung may history sa pamilya ng cancer, lalo na cancer sa malaking bituka. Pagkatapos ay maaaring gawin ang clinical exam, kabilang ang digital rectal exam upang suriin kung may bukol, polyp o abnormalidad sa dulo ng tumbong. Gayunpaman para sa tiyak na diagnosis lalo na upang maiba sa almoranas o matuklasan ng maaga ang cancer, ang colonoscopy ay lubhang kailangan. Ito ang gold standard sa diagnosis ng mga sakit sa malaking bituka at tumbong. Doc Felipe, maaari bang ipaliwanag ng mas detalyado ang proseso ng colonoscopy at kung bakit ito ang pinakamahalagang tool sa diagnosis? Tiyak na, Lani. Ang colonoscopy ay isang pamamaraan na nagbibigay daan sa doktor na direktang makita ang buong lining ng malaking bituka at bahagi ng maliit na bituka gamit ang isang flexible na tubo na may kamera at ilaw sa dulo. Ang tubong ito ay ipapasok mula sa puwit patungo sa malaking bituka. Ang imahe mula sa kamera ay mapupunta sa monitor. Ito ang gold standard dahil sa maraming benepisyo. Una, nakakakita ito ng pinakamaliit na sugat na maaaring makaligtaan ng ibang pagsusuri tulad ng polyp, ulcer o bukol sa maagang yugto. Ang polyp ay precancerous at maaaring tanggalin agad sa panahon ng colonoscopy. Pangalawa, maaaring kumuha ng biopsy mula sa anumang suspicious lesion. Pangatlo, bagamat may kaunting hirap sa paghahanda, paglilinis ng bituka at mild sedation, ito ay napakahalaga at nakakapagligtas ng buhay. Doc Felipe, isa sa mga dahilan kung bakit ang cancer sa malaking bituka ay tahimik at mahirap matuklasan, totoo na ang cancer sa malaking bituka ay madalas na umuunlad ng tahimik dahil sa istruktura ng bituka. Karamihan ay nagsisimula sa maliliit na polyp sa lining. Sa una, wala itong sintomas at mabagal ang paglaki. Ang bituka ay malapad, 5-8 cm. Kaya kahit lumaki ang maliit na bukol, hindi pa ito nagdudulot ng nararamdaman. Karamihan sa mga pasyente ay nakikita lamang ito kapag nasa advanced stage na, stage 2, 3 o 4. Sa Pilipinas, ayon sa datos, 50-60% ng mga kaso ay natutuklasan na sa stage na may metastasis. Ano naman ang mga senyales na dapat nating bantayan para maagang matuklasan? Ang unang karaniwang senyales ay ang matagal na pagbabago sa gawin ng pagdumi. Kung biglang nagkaroon ng palitan ng pagtutuli at pagtatae, o nagbago ang hugis at dalas ng walang dahilan, ito ay maaaring babala. Isa pang mahalaga ay ang dugo sa dumi, matingkad na pula o maitim na parang kape. May pakiramdam din ng hindi lubusang makadumi. Sakit sa tiyan, pagbaba ng timbang ng walang dahilan. Doc Felipe, paano natin ito maibabawas sa almoranas? Importante ang tanong na ito. Sa almoranas, ang dugo ay matingkad na pula, nakadikit sa labas o tumutulo pagkatapos dumumi, kadalasang may sakit o kati sa puwit. Sa cancer, ang dugo ay nakahalo sa dumi, maaaring maitim, at may kasamang iba pang sintomas tulad ng matagal na sakit sa tiyan, pagbaba ng timbang, at pakiramdam na hindi lubusang makadumi, na hindi karaniwan sa almoranas. Ang colonoscopy ang pinakamahusay na paraan upang tiyak na malaman. Tulad nito, bukod sa pagbabago sa gawin ng pagdumi at pakiramdam ng mot-dumi, ang pagbabago sa hugis ng dumi ay isa ring mahalagang senyales. Gayunpaman, Doc Felipe, ang ikatlong sintomas ay ang pagdumi na may dugo. Ito ang nagpapalakas ng pag-aalala sa marami. Paano natin ito maibabawas sa dugo dahil sa almoranas, Lani? Ang pagdumi na may dugo ay talagang nagdudulot ng pag-aalala sa lahat, at ito ay karaniwang maagang senyales ng cancer sa malaking bituka. Ngunit tulad ng sinabi mo, ang almoranas, lalo na ang internal hemorrhoids, ay kadalasang nagdudulot din ng pagdurugo. Ang pagkilala sa katangian ng dugo ay napakahalaga. Sa almoranas, ang dugo ay karaniwang matingkad na pula. Lumalabas ito sa dulo ng dumi pagkatapos dumumi. Maaaring tumulo o bumuhos ng kaunti. Ngunit ang dugo ay hindi nakahalo sa dumi. Ito ay nasa labas o tumutulo ng hiwalay. Dahil ito ay mula sa namamagang ugat sa puwit. Sa kabilang banda, sa cancer sa malaking bituka, ang dugo ay mula sa ulcerated tumor. Kapag nahalo ito sa dumi, nagiging maitim o parang kape. Kung nasa ibabang bahagi, maaaring pula pa rin ngunit nakahalo. Maaari ring may kasamang plema.
Ang pangunahing pagkakaiba ay ang dugo sa kanser ay nakahalo sa dumi, habang sa almoranas ay hiwalay. Doc Felipe, kung may dugo sa dumi na hindi dahil sa almoranas, paano natin ito matutuklasan ng maaga? At ano ang proseso kapag pumunta sa doktor? Upang matuklasan ang occult blood, may mga mabilis na test na mabibili sa botika. Pagkatapos dumumi, kukuha ng sample at susundin ang instruksyon. Kung positibo, ito ay senyales na may dugo. Ngunit hindi ito nangangahulugang cancer na. Ito ay babala lamang. Kung positibo o may nakitang dugo, dapat agad kumonsulta sa espesyalista sa digestive system. Gagawin ang history, exam, at irerekomenda ang colonoscopy bilang gold standard. Paano ba talaga ang proseso ng colonoscopy? Masakit ba ang colonoscopy ay mahalaga at epektibo? Una, paghahanda. 1 to 2 araw bago, liquid diet at laxative upang linisin ang bituka. Sa araw ng procedure, mild sedation upang hindi masakit. Ipapasok ang flexible tube na may camera. Maaaring tanggalin ang polyp o kumuha ng biopsy. Tumatagal ito ng 20 to 60 minuto. Pagkatapos, maikli lang ang recovery. Bukod sa dugo at plema, ano pa ang iba pang senyales? May iba pang mahahalagang senyales. Patuloy na pagkabusog at kabag. Matagal na panahon. Maaaring dahil sa partial obstruction ng tumor. At ang biglaang pagbaba ng timbang at matinding pagkahapo ng walang dahilan. Cheer. Kailan dapat magpa-check at magpa-screen? Dapat agad kapag may isa o higit pang senyales na tumatagal ng mahigit 2 linggo. Ang colonoscopy ay gold standard, lalo na para sa edad 45 pataas kahit walang sintomas. Para sa matatanda, ano ang rekomendasyon? Para sa matatanda, mas pinipili ang hindi gaanong invasive. Colonoscopy tuwing 5 taon kung walang history o tuwing 2 taon kung may history. Pwede rin ang fecal occult blood test. May iba bang paraan para maiwasan o matulungan ang pulip bukod sa colonoscopy? Pwede bang gamutin ng gamot, hindi maaalis ng ordinaryong gamot ang pulip? Dapat tanggalin sa pamamagitan ng colonoscopy. Ngunit ang malusog na diet, detoxification, exercise at malinis na pamumuhay ay makakatulong na maiwasan o mabawasan ang pulip sa pamamagitan ng paglilinis ng katawan. Salamat po Doc Felipe sa lahat ng impormasyon. Napakahalaga ng maagang pagtuklas at hindi dapat kampante sa anumang senyales, lalo na ang pagdurugo. Ang colonoscopy ay isang makapangyarihang kasangkapan upang maprotektahan ang ating kalusugan. Kaming lahat sa channel ay nagpapasalamat sa inyong pakikinig. Sana ay laging malakas ang inyong katawan. Alagaan ninyo ang inyong sarili. Maraming salamat po.